Hello everybody. I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic, pag-uusapan natin ngayon is about the C# programming. Dito, no, i-discuss ko sa inyo kung paano ba tayo mag-play ng video dito sa C# programming. Okay? Pero bago lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga nag-likes and shares, and lalong-lalo na sa mga nag-subscribe. No? Thank you very much sa mga support. Paki-likes and comment naman, ano? Or pwede kayo mag-message na kung ano yung mga suggestion nyo or ano yung mga topic natin na pwede kong i-online, no? Para mag-on ko sana content. Okay? And shoutout ko lahat ng estudyante ng Systems Plus Computer College. Okay? So, let's get started. Okay, so ngayon, i-discuss natin again kung paano tayo mag-play ng video dito sa C# Windows Form application. So actually, hindi lang isa, no? Pwede tayo mag-play ng 2, 3, 4, or 5 media player and working simultaneously. Pero ngayon, isa lang muna gagawin natin. Okay, so ngayon, mag-open tayo ng ating Visual Studio na naka-install dito sa ating laptop. So, Visual Studio 2012. Okay, punta tayo dito sa New Project. Then, Visual C#, Windows, then Windows Form Application. Then, maglalagay tayo ng ating file name. So, let's take for example, lagay ko siyang pangalan ko, no, para mas madali ko siyang mahanap. Then, click mo lang yung OK. Ngayon dito sa ating Form 1, na once na i-execute ko guys, makikita natin na nandun lang siya sa upper left side. Gusto ko makita dito sa gitna, no? So, ngayon, ang gagawin natin dito, hanapin natin yung start possession. Okay? Start possession para ito, no? So, naka-default kasi siya sa upper left, no? Ang gagawin natin, guys, ilalagay ko siya sa center screen. Okay? So, once na i-start ko siya ulit, nandun na siya sa gitna. Pero, masyado naman siyang maliit, no? Ngayon, kapag na-observe nyo kayo, meron siyang sizable na form. Ngayon, ang gagawin natin guys, pumunta tayo ng form border style. Okay, so yung form border style, nakalagay dyan is sizable. And gagawin natin dyan is naka-fix 3D. Okay, lag natin yan, then fix 3D. Okay, pag ina-start ko ulit, nasa gitna na siya, and naka full screen na rin siya. Ngayon, siyempre, ilalagay natin lang tinatawag natin na back color. So, punta tayo dito, no? Actually, pwedeng image, pwedeng back color. Pero this time, color lang muna, no? Gawin natin yung active border. Okay. Ngayon, kaya nasabi ko rin na, magda-drop down tayo ng dalawang tools na pwede natin gamitin, no? It's either the button and the Windows Media Player. So, click natin yung toolbar. Okay. Then, yung button. Okay. So, lalagyan natin siya ng pangalan. I-rename natin siya na, for example, start. Okay. Then, punta tayo ng font. No? Pwede natin siyang i-resize ulit. Naka-bold. Ilagay natin siya ng mga 16. Yan. Then, ngayon, magda-drop down tayo ng ating media player. So, again, punta tayo ng tools. And doon sa pinakaibaba, nandun yung Windows Media Player. Pero kung halimbawa, hindi natin siya makita guys, punta tayo ng general, so right click, then choose items, components, then hahanapin natin yung Windows Media Player. So, kapag hindi naka-check for example, check nyo lang yan, tapos okay. Then, automatic yan, pupunta tayo doon sa ilalim, napahalo na siya doon sa may ibang tools na yung mga tinatawag natin na toolbox. So, click natin yung Media Player. Okay, then pwede natin siya i-resize. Right. Ngayon, click natin yung start button. So, dito sa start button, dito tayo mag-create ng ating program, no? So, string, okay? So, automatic yung merong magpop up sa screen na string. So, ibig sabihin, nasa tamang direction tayo, no? Then, F and equals, lalagyan natin siya ng double quote. Okay? So, ibig sabihin yan,
Ilagay muna natin ng ano ng semicolon as the terminator. So ibig sabihin ng double quote, dito tayo maglalagay ng ating location, no? Kung saan natin makikita yung ating movie. So let's take for example, maghahanap ako dito sa drive click, then movie. Then halimbawa itong nature, di ba? So right click, properties, hanapin natin yung location. So ibig sabihin nasa D colon. So kukopihin nyo lang yan. Then, tsaka natin ilalagay dito sa ating double quote. So, ito yung ating location. Ngayon, double slash, ano yung title ng movie na i-display natin or i-play. So, kung makita natin kanina, ito yung nature, di ba? So, punta ulit tayo. Properties. So, nature, then nakaano siya, no? Yung extension niya is MOB. Okay, so, punta ulit tayo dito. Yung nature.mob. Okay, then i-enter mo lang. Then AX Multimedia Player 1 kasi isang media player pala yung nagamit natin. Pero kung halimbawa, magkaroon tayo ng multiple, apat na video. So, meron tayong media player 2, 3, and 4. Okay? So, then that okay, so URL. So, automatic meron siyang URL. Okay, then equals yung F semicolon. Okay, so yun lang yung simpleng command, ano, para makapag-play tayo ng video, no? So, let's try. So, start tayo. Okay, so meron siyang error. Ngayon, kapag napunan nyo dito, pag sinabi natin sa C#, pero siyang maliit na red dito sa ilalim. So, meaning, meron tayong isang kulang dyan. Okay. So, start. Then, tsaka natin i-play yung, ano, yung start. So, automatic, nandun yung ating nature. Okay? Ngayon, kung halimbawa, gusto natin siyang palitan. Okay? Halimbawa, ang gagamitan natin is SPCC. And extension niyan is MOB. Okay? So, ang gagawin lang natin dyan, papalitan natin ng SPCC. Then, again, start. Click natin yung start Systems natin. Plus Computer College is an educational institution that offers courses and programs related to computer science, information. Ang gagawin natin, itong mga movie na to, no, kukopyahin muna natin siya. Okay, so copy. Okay, so ito lang. Kukopyahin natin siya. Okay, ito siya sa drive D. Okay, so movie. Okay, so for example, kukopyahin ko to, Control C. Then, hahanapin natin yung ating file name kanina, no? Yung Giovanni, ano? So, save ko muna siya. Okay, so, save. Then, exit. May natuturo ko sa inyo guys kung saan natin pwedeng makita yung image na yun, yung activity natin. So, click natin yung My Computer. Then, Drive C. Username, document, and we have the Visual Studio and the project. So, hanapin natin yung my name, Giovanni. So, ito siya. Double click. Click natin yung isang folder na kasama niya, no? So, double click mo yung folder na yon, bin, debug, then makikreate tayo ng panibagong folder dyan. So, halimbawa, paglagay natin yung tayo ng ano dyan, ng movie. Okay, so ibang ano naman halimbawa na picture. Okay, lagyan natin yung folder, yung picture, ano. Then, ipipaste natin dito sa loob. So, Control B. Okay. So, ngayon, for example, ang iano natin yung rain or yung cold, no? Yung naka-MOB sa cold, di ba? So, punta tayo dun sa ating ito sa double click. Then, since nawala na siya sa drive D, okay, ang gagawin natin guys, na picture. Okay. Slash. Then, ang ilalagay natin yung cold. Okay, so once na-run ko yung program, okay, start, and that's it, no? Automatic. Magkakaroon siya ng video, no? Ibig sabihin yan,
nandun siya sa isang folder na kasama ng ating executable na, na activity yan. So meaning, kahit saan natin dadalhin yung activity natin yan, working siya. Kasi nandun kasama niya yung mga video. Pero once na nandun lang sa ibang drive, kapag kinopya natin yung mismong folder natin at dinala natin sa ibang system, hindi yan magpa-function. Kasi hahanapin niya yun. Nawala na siya doon sa kanyang tinatawag natin na locations. Okay? So that's all guys, and thank you for watching. And see you on my next tutorial. Okay? So bye-bye.